The very last part of our gospel for today depicts that Jesus withdrew again to the mountain alone. Si Jesus ay pumunta ng bundok ng mag-isa. Pagkatapos makasama ang libong-libong tao, pinili ni Jesus na mapag-isa. Did Jesus choose to be separated from the people? No. Pinili ba ni Jesus na lumayo para iwan ang lahat? Hindi. Nagtago at tumakas ba si Jesus para hindi na siya makita at dumugi ng mga tao? Hindi. Bakit pinili ni Jesus na mapag-isa muna? Ang sagot, para makasama niya muna ang Diyos sa kanyang panalangin. Question: ano ba ang ginagawa mo pag mag-isa ka? Ano ang mga ginagawa mo pag wala kang kasama? Dearly beloved, this is the reality. What you are doing when you are alone speaks who you really are. Kaya sino ka kung wala ang ibang taong nakakakita sa iyo? Sino ka kung wala ang nakakapansin sa iyo? Sino ka kapag mag-isa ka? May isa kaming professor sa seminary na pare. Sinabihan siya ng isang parokyano niya dati sa simbahan nung nakaupo lang siya na mag-isa sa labas ng simbahan. Sinabi, "Father, you are alone, kalungkot naman." Pero what was his reply? Ano ang tugon ng paring iyon? His reply was, "I am alone, but not lonely. I am alone, but not lonely." We are all being taught today that prayer is being alone with God. Kaya huwag mong sabihin na mag-isa ka lang lagi. Ang Diyos, lagi kanyang sasamahan. Hinihintay ka lang niya, napansinin mo siya. Now in silence we pray. Almighty God, be with us when we are alone. Stay with us always, now and forever. Amen.